Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is born of water. So, kapag sinabi pong born of water, it is a phrase used by Jesus in John chapter 3 verse 5 that refers to the spiritual cleansing from sin that accompanies God's work and regeneration. So, ayon po sa John 3 verse 5, Jesus answered, Truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot the kingdom of God. So, meron daw, ayon po sa ating katuruan, meron daw pong 3 views on born of water. So, kapag first po is, born of water refers to amniotic fluid or physical po. So, yung sinasabi kasi ni Jesus Christ dito is, kailangan mo ulit ipanganak, kumbaga yun yung unang kapanganakan mo, yung sa physical, kung saan yung amniotic fluid or panubigan or sa tiyan ka nilabas, at kailangan mo rin ipanganak ng spiritual. Ito rin po ang sabi ng mga nag-aral ng Biblia na ang born again na kung saan pinanganak ka ng physical. So next po is born of water refers to water baptism or ritual. So ito yung kailangan mong requirements para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kailangan mo muna mabaptize sa tubig at kailangan may panganak sa espiritu and magkaroon ka ng spirit renewal. So, meron pong iba't ibang water baptism po. Yung iba po is splash or yung iba po is binubuhusan ng tubig and iba naman po is nilulubog po sa tubig. So, ayun po. So, next is born of water refers to spiritual cleansing. So, dito po, yung spiritual cleansing po, ayun po yung, kumbaga, hinuhugasan ng spirito natin para tayo ay malinis at magbalik loob sa Diyos. So, kumbaga po, ginagawa po yun upang tayo ay malinis and, kumbaga, maisabuhay na rin natin ang buhay ng ating Panginoon. So, para naman po sa ating application, prepare yourself for baptism. So, kung ikaw ay hindi pa nababaptize, so, or hindi, ihanda mo na yung sarili mo para mabaptize. And, dahil po ayun yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, yung water baptism na ating ginagawa, ay ito yung senyales na nangyari na sa ating buhay na talagang tinanggap na natin ng Panginoong Hesukristo. And pagtanggap natin, next po is ask God for forgiveness and cleansing. So lahat ng kasalanan it can be forgiven. Kahit may nagawa kang mali or kung ano man yun, lahat yun ay papatawarin ng ating Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. And tayo po ay palaging magpasalamat at magpapuri sa ating Panginoon. So, last po is offer yourself as a clean instrument for God. So, yung paglinis po ng Diyos na ginawa sa atin, ito po yung po ay patuloy niyang ginagawa. Araw-araw. Araw-araw niya tayong binabago at nililinis. So, pinapatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi gusto niya tayong gamitin bilang instrument upang ma-accomplish natin ang mission ng Diyos dito sa lupa. So, ayun lang po, maraming salamat.